Live mula sa GMA Network Center, ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat pa sa 15 ang mga nasawi sa pagkahulog ng isang truck sa isang bangin sa Negros Oriental. Maraming hindi nakaligtas dahil sa lalim ng bangin na abot hanggang 100 metro. Katumbas ng hindi po bababa sa 20 palapag na gusali. Patuloy namang nagpapagaling ang 2 sugatan, kabilang ang driver ng truck na nawalan umano ng preno. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sunod-sunod na na-recover ang mga bangkay sa bahagi ng Barangay Bulwang sa Mabinay, Negros Oriental. Matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck kahapon, 14 ang naunang tala ng patay. Pero umakyat na yan sa 15 ayon sa Negros Oriental Police. Tukoy na ang kanilang pagkakakilanlan. Base sa investigasyon, galing La Libertad ang truck na karaniwang ginagamit sa pagkarga ng mga buhay na baboy at baka. Pero sinakyan ito ng 17 taong papunta sana sa isang livestock market sa Bayawan City. Habang binabaybay ang National Highway, bigla umanong nawala ng preno ang truck at dumausdos pababa hanggang sa mahulog sa bangin na may lalim na 80 hanggang 100 metro. Mabilis siya yung kababa siya, downward slope siya. Last week, nagkuha na kuno siya, murag na abirya na ba niya, murag na ipugos na lang yung patagan ba? Tuloy ang investigasyon pero hindi pa nakakausap ang 72 anyos na driver na patuloy na ginagamot ang bali sa kanyang kaliwang balikat. Tanging siya at isa pang sakay ang nakaligtas pero kapwa sila sugatan. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Dineklara ng panalo ng COMELEC ang nag-iisang bidder na Miru Systems para sa 2025 midterm elections. Bukod sa nasagot na raw ang mga agam-agam sa kumpanya, nakatipid daw ang gobyerno sa halaga ng bid ng Miru at nasunod din ang ilang request ng COMELEC. Alamin po sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kung walang aberya, ito na ang automated counting machine na gagamitin ng Pilipinas sa darating na 2025 national and local elections. Sa isang resolusyon, idineklara ng COMELEC na winning bidder ang joint venture na kinabibilangan ng Miru Systems ng South Korea. Kapalit ng halos 18 bilyong pisong bayad ng gobyerno, mahigit 100,000 automated counting machines ang kanilang ipaparenta. Sakop na rin ang proyektong full automation system with transparency audit count o fast track, ang mga ballot box, consolidation and canvassing system server, laptop at printer, pati ang ballot printing, ballot paper at ballot verification. Unanimous po kami, inadapt namin yung recommendation ng aming Special Bids and Awards Committee. Ayon sa COMELEC chairman, kasama sa niresolba bago ibigay ang proyekto sa Miru Systems ay ang question sa performance ng mga makina nito sa halalan sa Congo at Iraq. Matatanda ang sinabi ng grupong Democracy Watch na nababahala sila sa umunoy pagpalya ng Miru technology sa 70% ng voting stations sa Iraq. Meron din umanong breakdown at technical error sa 45% ng makina sa Congo na naging sanhi raw ng pagkakaantala sa botohan doon. Itinanggi na yan ng Miru, sabay giit na pasado sa international standards ang kanila mga electoral system. Sabi ng COMELEC, tinalakay ito sa rekomendasyon ng Special Bids and Awards Committee. Nakatanggap sila ng certification mula po dito sa mga election entities ng mga nabanggit na bansa at nagsasabi yung mga pinuno po ng election management bodies na ito na naging maayos yung kanilang halalang contrary po doon sa mga nai-report. Nakatipid daw ng 800 million pesos ang COMELEC sa bid ng Miru Systems. Naibigay din daw ng Miru ang mga hiling ng COMELEC para ma-customize ang mga makina. Kabilang dyan ang mabilis na pagpasok ng balota sa machine, ang pag-display sa screen ng summary ng mga boto at pagkakaroon ng takip sa gilid ng screen para hindi masilip ng ibang tao at ang paghiwalay ng lalagyan ng resibo ng balota. May makina din daw ang Miru Systems na touchscreen kung kakailanganin. Ang pinaka-importanting feature po nito ay magta-transmit po sa lahat
ng iba't ibang entities ang makina. Wala na po tayo ngayon tinatawag na transparency server. Mula po sa machine, sa presinto, transmit na kaagad sa KBP, majority party, minority party, sa Citizens Arm, NAMPREL at saka PPCRB, nakasend to all. Kasunod ng pagpili sa Miro ang negosasyon ng kanilang kontrata. Pag nagkapirmahan, tsaka lang sisimulan ang paggawa ng mga automated counting machine sa South Korea. Pero dahil hindi lang daw sa mga makina nakasalalay ang kaayusan ng eleksyon, tututukan din ng COMELEC ang iba pang mga issue gaya ng vote buying, pananakot sa mga botante at iba pang irregularidad. Nagpasalamat naman ang Miro Systems sa COMELEC at sa Special Bids and Awards Committee na suburi sa kanilang kakayanan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Good news po sa mga customer ng Meralco, may aasahang balikbayad simula sa susunod na buwan. Kasunod po yan ang labis umunong singil sa bill ng kuryente ngayong Pebrero. Alamin kung magkano sa pagtutok ni Maki Pulido. Nitong buwan, 57 centavos per kilowatt hour ang itinaas sa singil ng Meralco. Pass-on charges yan ng Meralco. Ibig sabihin, ipinasa ng Meralco sa consumer ang nagmahal na benta ng mga planta ng kuryente dahil sumipa raw ang presyo ng imported at local liquefied natural gas. Dagdag na higit 500 pesos ito sa Meralco bill ni Jojo. Hirap na hirap kami magbayad ng kuryente. Overbilling ito, sabi ng Energy Regulatory Commission. Bakit siningil ito agad sa mga customer hindi pa nga raw verified kung bakit nagtaas ng singil ang mga planta ng kuryente. Hindi man lang din daw ito dumaan sa pagdinig ng komisyon. Hindi kayo pwedeng magpasa kung yung siningil sa inyo ng generator ni walang supporting documents. Kaya sabi ni Dimalanta, nagsabi na raw sa kanila ang Meralco na magre-refund sila ng 4 to 5 centavos per kilowatt hour nitong Marso. 30 to 35 centavos naman ang makukuhang refund sa Abril, depende sa resulta ng pagdinig ng ERC sa issue. Pag-aaralan din ng ERC kung may pananagutan ba ang Meralco sa ginawang overbilling. They were sending letters. Pero ang punto nga namin, yung ganitong usapan, especially that there is a direct impact on the rates, hindi yata pwede itong sulat-sulat lang. Wala pang pahayag ang Meralco ukol dito. Pero dahil nagsimula ng uminit, inaasahan na ni Jojo ang pagsipa ng Meralco bill niya, kaya baka nga raw di niya maramdaman ang refund na yan. Dapat ang aircon patay na ng umaga. Ngayon, tanghali, nakabukas na kasi mainit. Sabi ng DOE, kahit tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa El Nino, sapat ang supply sa Luzon at Mindanao pero manipis sa Visayas. Hindi nila nakikitang problema ang brownout pero magtipid pa rin daw sa paggamit ng kuryente. Kung magkaaberya kasi at wala na raw choice, patatakbuhin ng mga plantang gumagamit ng diesel kaya lalo pang magmamahal ang singil sa kuryente. The cost of no electricity is 300 pesos per kilowatt hour. Do you want to lose 300 pesos per kilowatt hour because walang kuryente? We don't want that. Renewable energy ang isa sa mga inaasahan para raw magmura ang kuryente. Target ng DOE na pagdating ng 2050, mahigit 50% na ng pinagkukunan ng kuryente ay renewable energy gaya ng solar, geothermal at wind. May pinirmahan ngang kasunduan ng DOE at DENR sa pagdidevelop ng mga offshore wind energy projects sa Pilipinas. Kasabay nito ang development ng nuclear energy o pagtayo ng mga small modular reactors. 4,800 megawatts na nuclear capacity ang target sa taong 2050. Let's be open to all technologies. The numbers that you have seen are all dependent on the policy that is going to be set by Congress. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Tagumpay ang panibagong misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Baho de Masinloc. Ayon kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, hindi totoo ang pahayag ng China Coast Guard na naitaboy nito ang barkong BRP Datu Sanday na ayon sa China ay illegal umanong pumasok sa tubig malapit sa Scarborough Shoal. Katunayan, nakapamahagi na ng libreng diesel at ayuda para sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc ang barko ng BIFAR at kasama sa misyong yan ang GMA Integrated News. Dati na rin iginihit ng Pilipinas na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, ang Baho de Masinloc. Bago pa ang sunod-sunod na piyesta sa tag-init, mauna na ang sariling papiging ng mga magbababoy sa bansa. Layon po nilang palakasin ang kanilang industriya na humaharap sa hamon ng mahal na gasto sa produksyon. Ang epekto sa presyo, tinutukan ni Bernadette Reyes.
lechon, crispy pata, barbecue at marami pang iba. Mahigit 300 putahe ang sabay-sabay na ibibida sa Hog Festival sa Marso sa Quezon City at Marikina. Dito unang beses daw susubukan ng hog racers na makapagtala ng most number of pork dishes on display na pagsasaluhan rin ng mga dadalo sa pista. Because of the African swine fever, nasiraan ng loob ang industriya. So we want everybody to live again, mag-repopulate tayo uli, at buhayin natin ang allied industry. Bukod sa makatutulong ito sa mga restaurant, maging mga culinary students na makagawa ng mga putahe gamit ang baboy, layon din ito na siguraduhin ang kaligtasan ng mga consumer sa pamamagitan ng maayos at malinis na paghanda ng pagkain. Dapat alam din kasi ng mga restaurants yung food safety and sanitation and how all these products are being processed before pamakain ng consumers. In this event, we will see to it that the pork to be cooked are safe and locally sourced and ASF free. Sa kabila ng inisyatibong palakasin muli ang hog industry, nananatiling hamon pa rin ang mataas na gasto sa produksyon. Yung mga inputs na tinatawag, feeds, bakuna, yung transportation, lahat po tumaas eh. Lalong-lalo na yung mais. Actually, from 16 pesos, 15 pesos last 2018, I think. Ngayon, nasa 20 to 25 pesos. Ang epekto niyan, ramdam sa mataas ding presyo ng karning baboy sa merkado. Dito sa Litex Market sa Quezon City, 330 pesos ang kada kilo ng kasim, 350 pesos naman ang liempo. Pero sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa hanggang 400 pesos ang kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pero sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, 280 hanggang 300 pesos lang daw dapat ang presyo ng kasim, habang 350 naman sa liempo. Ang farm gate nasa 200, so sana nasa 350 lang maximum ang retail price. We are coordinating with the Department of Agriculture kung paano siya mapapababa kasi ang farm gate niya sa 200. May problema talaga tayo sa logistics tsaka sa value chain ng mga agricultural products. Hindi lang baboy, pati manok, pati bigas. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Agriculture kaugnay niyan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa mga hindi po makapunta sa mga resort at beach, alternatibong pampawi ng init ng ilan ang pagtampisaw sa mga inflatable pool. Pero sabi po ng Task Force El Nino, iwasan munang gumamit yan. Nakatutok si Ian Cruz. Tuwing umiinit ang panahon, isa sa mga naglalabasan ang mga inflatable pool kung saan nag-e-enjoy na, nakakapagpalamig pa ang mga bata. Di na nga naman kailangan lumayo, may instant swimming activity nang di umaalis ng bahay. Pero ang Task Force El Nino hinihiling na itigil muna ang paggamit ng inflatable pools para makatipid sa tubig ngayong umiira lang tagtuyot dulot ng El Nino kung kailan inaasahang mas kokonti ang supply ng tubig. Imbes na magbabad sa inflatable pool, dalasan na lang daw ang pag-inom ng tubig para guminhawa ang pakiramdam. Dapat po we should do our share, our part. Magsa-start sa gobyerno pero hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan para po maibsan po ang impact ng El Nino. Ano yun? Behavioral change. In our own little way, tumulong po tayo para sama-sama po nating maalpasan o malampasan yung banta ng El Nino. Pero tila matabang ang panlasa ng ibang bata sa hiling na ito ng Task Force. Hindi po. Bakit? Kasi wala na po magsiswimmingan yung iba kasi yung iba po malayo sa may mga resort pong ganun. O kaya sa ilog. Hindi po. Bakit? Kasi sa masarap mag-swimming. Swimming. Payag ka ba doon? Opo. Dahil? Dahil mas tipid sa tubig. Isa pa sa nais ng Task Force, huwag nang magbabad sa paliligo para makatipid sa tubig. Hindi po natin masabi yan kasi sa sobrang init eh. Ang sarap kaya maligo. Maliligo ka saglitan lang? Hindi pwede yun. Hindi ako papayag. Sa heat index nga ng Pag-asa kahapon, pumalo na hanggang 42 degrees Celsius ang damang init sa Cotabato City sa Mindanao. Bukas, inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang damang init sa Calapan, Oriental Mindoro. Sa Matag, Oblate, isang magsaka ang umano'y namatay sa heat stroke nitong Lunes habang sunong sa kanyang ulo
ang kinalap na panggatong. Sinabi ng isang kapitbahay ng mga biktima na matindi ang sikat ng araw nang bumagsak ang magsasaka. Sa pagsusuri ng Municipal Health Office, lumalabas na inatake sa puso ang biktima dahil sa matinding init. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mas maghigpit na rin ang mga City Hall ng Maynila at Taguig sa mga e-bike o e-trike. Sa highway po, alinsunod sa dati ng memo na Interior Department. Ang isa sa mga lungsod, ipapa-impound na raw ang sasakyan ng mga pasaway. Nakatutok si Joseph Moro. Nakapaskil ang babala na bawal ang tricycle, tok-tok, pedicab at electric o e-bike sa Taft Avenue sa Maynila. Pero may terminal ng e-trike at tricycle sa mismong Taft. Alam naman daw ng ilang driver gaya ni Danilo na bawal sila sa mismong Taft. Sa mga iskinita lang po daw kami, ang sabi. Wala naman po kami magiging pasahero sa iskinita. Hindi pa makukulit sir Pero titikitan natin yan sir. Ayon sa Manila City Hall, impound ang parusa sa mga mahuhuling e-trike o e-bike dahil walang rehistro ang mga ito. Pero si JR may ipinakitang permit na binayaran daw nila sa City Hall. Para hindi ka mahuli, kailangan talaga may ganito katapos may body number ka. Hindi naman kami nandito para tanggalan ang mga mamamayan ng kanilang mas affordable way to transport. As long as nandoon sila sa mga local roads at wag sa national roads. Sila lang nagsasabi sa gabal kami. Naghahanap buhay lang naman kami. Wala nang jeep dyan. Papunta ng pier. Pag binawal to, anong sasakyan nila? Katulad sa San Mateo sa Rizal, may mga ilang lokal na pamahalaan. Katulad dito sa Maynila na nagpapaalala na bawal sa mga national road. Katulad dito sa Taft, yung mga e-trikes at saka mga tricycle dahil sa gabal daw ito sa trapiko. At karamihan, hindi rehistrado sa LTO at yung mga driver, walang lisensya. Pabor sa pagpaparehistro ng mga e-bikes ang Maynila. Kasama sa pag-register nito is the proper education ng owner at driver. Also, yung tamang edad ng mga dapat nagmamaneho ng mga e-bike. Sa Taguig, nagpalabas na rin ng anunsyo na bawal dumaan ang e-trike sa national roads tulad ng C6, C5 at Kalayaan Avenue. Maliban na lamang kung tatawid sila sa mga ito. Bawal din daw itong gamiting pampasahero. Pero may ilan kaming namataan nakikipagsabayan pa sa mga mabibilis na sasakyan. Si Hill galing pang Pasig at papasok sa pinagtatrabahuang call center. Hindi ko pa alam. Hindi ba delikado? Hindi, okay lang. Doon ako sa gilid Hindi namin alam kung ano Hindi pa namin alam Pati ito yung ginagamit niyo, sir? Diyan lang kami sa dito lang sa sa 19 Avenue. Ayon sa MMDA, wala namang problema sa pag-e-bike o e-trike na nauuso ngayon. Pero dahil kailangan ng regulasyon, panahon na raw para iparehistro ang mga ito at i-require ang driver's license sa mga magmamaneho nito. Lalo't ayon sa MMDA, nasa lampas 500 ang naaksidenteng e-bike sa Metro Manila noong 1 taon. Matatanda ang sinabi rin ng technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU traffic heads na posibleng magawa ang guidelines para sa regulasyon ng mga e-trike at e-bike ngayong buwan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi lang bakasyon at pahinga ang Holy Week para sa ilang Kapuso Stars. May yearly traditions din sila para makapagnilay. Makichika kay Katatibayan. Sa nalalapit na Semana Santa, mahalaga raw para kiabot kamay na pangarap star Ken Chan na kung maaari tigil trabaho daw muna talaga siya dahil ang Panginoon ang prioridad ng kanilang pamilya. Tradisyon na rin daw nilang manood ng iba't ibang pelikula tungkol sa buhay ni Jesus at istriktong sinusunod ang abstinence o pagliban sa pagkain ng karne. Kaya naman naging bonding na rin nilang pamilya ang pagluluto ng kakanin. Isa sa mga paborito ko, ginataan bilo-bilo. Hindi mawawala yan pag Holy Week, sinukmane or yung kakanin. Ang sarap lang sa pakiramdam na simula nung bata ako hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin yung magluto because hindi tayo pwedeng kumain ng mga meat. Nagsi-Station of the Cross naman ang pamilya ni Shaira Diaz, lalo na tuwing Huwebes Santo. May mga naka-assign na bahay po sa village namin. Tapos nag-iikot kami doon. Tapos kapag meron ding parada, yun, sumasama kami doon every Sunday. Kapag kunyari Easter na, so yung salubong, sumasama kami doon. Sinimulan to ng lola ko. And then, yung wala na yung lola ko, syempre gusto namin ipagpatuloy kung ano yung nakasanayan namin nung nandyan pa siya.
Visita iglesia naman sa iba't ibang simbahan ang ginagawa ng pamilya ni Althea Ablan at Princess Aliyah. Siyempre, pag meron kang problem, meron kang mga kailangan, talagang andyan si Lord para sa iyo eh. Talagang kahit ako, pag kailangan ko ng tahimik na oras, si Lord lang talaga kinakausap ko kasi alam mo yung iba, yung feeling na makakausap mo si Lord tapos magbibigay na lang siya ng sign. Tradition po kasi namin every time, sasama ako sa lolo at lola ko and bibisita kami ng mga iba't ibang church from different places. So ayan, na-excite ako kasi ilang years na din namin yung di nagagawa since pandemic. So Kapayapaan para sa lahat ang dasal naman ni Encantadia Chronicle Sangre star Kelvin Miranda. Bukod sa mga sakripisyo, nakagisnan na rin ni Kevin ang pagbumotor tuwing Holy Week kasama ang mga kaanak. Respeto sa tradisyon. Yun, nag-fasting, nagdinilay-nilay kami kapag Holy Week talaga. Pero minsan kapag nagagawa naman namin yung mga gusto namin is ako, nabago rin yung tradition, bumabiyahe kami, minsan nagmumotor sa kung saan with cautions. Ine-enjoy lang namin yung feeling ng payapa ang paligid at syempre habang nangyayari yun is nagdarasal pa rin naman kami. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Abot na po sa 60 ektarya ang lawak ng mga lugar na apektado ng magkakahiwalay na forest fire sa Cordillera Region. Ang mga posibleng mitya, alamin po sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi fog o hamog ang bumabalot ngayon sa ilang bahagi ng Benguet, kundi usok mula sa dalawang forest fire sa mga bayan ng Itogon at Tuba. Nagliwanag sa gitna ng gabi ang sunog na sumiklab sa parte ng Mount Santo Tomas sa Tuba. Ang apoy halos lumapit sa mga vital installation ng komunikasyon at transmitting TV at radio stations. Pagputok ng liwanag, tumambad ang laki ng pinsala nito sa bahagi ng Forest Reserve na binabalot ng makapal na usok. Patuloy naman ang pagresponde ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine Air Force na gumamit ng helicopter na sumasalok ng tubig sa Santo Tomas Water Basin para ibuhos sa forest fire. Yung apoy ay napigilan sa may perimeter fence ng mga regional network groups natin doon, na towers. And sa ngayon, yung sa isang lugar, yung inaantay natin kung lalapit siya o hindi. Mula sa Himpapawid, kitang-kita rin ang makapal at maputing usok na nagmumula sa bundok ng Mount Camisong sa Itogon na kumalat na hanggang sa bayan ng Bukod. Hiwalay na sunog ito na nirespondihan din ang heli-bucket operation ng helicopter ng Filipino Air Force. Ayon sa BFP Cordillera, kasalukuyang may 8 forest fire sa region ng Cordillera. Sa ngayon, ang ongoing na forest fire within the Cordillera Administrative Region ay meron tayong 8. So ito ay karamihan sa probinsya ng Benguet. Ang estimated na lawak ng forest fire ngayon ay umaabot ng more or less na nasa 60 hectares na. May ilan din silang tinitingnang dahilan ng sunog. Pwedeng pinagmulan ay itong mga kaingin, agricultural land clearing. Ang pangatlo ay yung bonfire. So pang-apat is the possibility yung mga negligence na pagtatapon ng sigarilyo. Mainit talaga sa tanghali. Saka wala tayong ulan, so dry. So prone talaga siya sa sunog. Pati ang lungsod ng Baguio, apektado na rin ng makapal na usok. Kaya payo ngayon ng Baguio City LGU sa mga residente, magsuot muna ng face mask. Para sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ulat panahon po tayo sa mga hinahanap-hanap na ang lamig ng amihan. Posibleng bumalik po ulit yan sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, maaaring bukas o sa weekend ay unti-unti na muli itong makaapekto sa Luzon. Pero di gaya ng mga nakaraang linggo, hindi rin ganun kalakas ang bugso ng amihan. Bagamat may lamig pa rin namang inaasahan sa gabi o madaling araw. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa bansa. Maalinsangan pa rin ang panahon bukas sa maraming lugar pero may tsansa pa rin ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may ulan na sa Caraga at Davao Region. At pagsapit ng hapon, mas marami na ang uulanin kasama na ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen.
May malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. At posible rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Visayas, lalo na sa hapon. Asahan yan sa ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Leyte at Negros provinces. Maaliwalas naman ang panahon sa Luzon maliban lang sa mga may hinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro provinces at Cordillera. Dito po sa Metro Manila, magiging mainit ulit bukas pero hindi inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms kaya magdala pa rin ng payong kung may lakad. Umapela ang ilang sinita sa ginawang clearing operation dahil naghahanap buhay lang daw sila. Ayon sa MMDA, bagamat misyon ding punan ang kulang na mga parking space, kailangan pa rin alisin ang mga sagabal sa daan. Nakatutok si Mark Salazar. Tensyonado talaga tuwing nagpapang-abot sa kalye ang mga nagpapatupad ng kaayusan laban sa mga sagabal pero naghahanap buhay. Sir, Pilipino tayo, sir. Hindi kasi magdangganig. Karapatan naman namin siguro yan. Hindi naman siya nakikausap sa inyo na maayos. Oh, boss, makinig kasi kayo sa paliwanag. Hindi ko ano lang gusto hindi naman siya ganun, sir. Pariyo tayo Pilipino. Kung naman mag-inuwa na lang, hindi man ganun. Pero sumunod tayo sa tama. Sakto naman kasi sa clearing operation sa Moriones sa Tondo, Maynila ang maling pagparada ng kanyang AUV para magsakay ng mga kalakal na produkto. Kaya wala din kayo sa mga nakakarga. Bubatin ba namin yan? Para naman po kayo na hindi usap naman sa inyo. Hindi naman, saglit lang naman ng namin eh. Dahil nyo po na marsyalo tayo, pasal ba tayo? May punto naman daw ang pakiusap pero mawawala naman daw ng tindig ang MMDA Special Operations Group kung nakukuha sila sa pakiusapan. First and foremost, ang sidewalk at ang mga kalsadang pampubliko, it's beyond the commerce of men po yan. So hindi naman po natin po pwedeng payagan ng ilan because unang-una, that would be unfair. Kabilang sa 17 mabuhay lanes o alternate routes ng Metro Manila ang Moriones Street. Kaya binabalik-balikan daw nila ang lugar, pati ang R10 at Kapulong Street. Pero kada balik, 2 lane palagi ang kinakain ng illegal parking at puno ang bangketa. Isa ang sasakyan ng mismong kagawad ng Barangay 41 sa mga natow. Alam niyang mali siya, pero ipinaliwanag niya kung bakit mahirap silang itama. Gustong-gusto namin maglinis, bakit hindi? Kaya lang po yung hanap buhay ng mga tao. Nasabihin kagawad, magugutom kami. Chairman, magugutom kami. Wala naman po kami maibigay na alternatibong hanap buhay. Marami sa mga nahila ay mga gamit pang hanap buhay gaya ng motorsiklo, jeepney at pedicab. Pag may mga kaya naman po yan at may magandang trabaho, hindi naman po magsa-sidecar yan. Hindi naman po magtsatsaga magpakainit dito yan sakali para magtinda. Nauunawaan daw yan ng MMDA kaya pinag-uusapan daw sa itaas ang permanenteng solusyon habang kumikilos sa ibaba para sa panandaliang kaayusan. It all narrows down talaga sa kumbaga structure ng ating mga kalsada na we have the lack of spaces talaga when it comes to parking. What we are doing is, kumbaga, this is the short-term solution, no? But what we are trying to do here is, ang end goal natin is to have a long-term solution. And isa po yan sa tinitingnan natin na magkaroon po tayo ng mga common spaces of parking na pwedeng magamit ng ating mga residente. Habang dumarami ang tao at sasakyan nang hindi naman lumalaki ang Metro Manila, tanggap ng MMDA na paulit-ulit lang ang clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Naglabas ng 2 alert list order ang Justice Department laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaugnay po yan ang umunoy pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa ilalim ng alert list order, dapat i-report ng Bureau of Immigration Officers ang lahat ng galaw ni Teves papasok o palabas ng bansa sa PNP at NBI. Dapat ding agad na ma-turn over sa mga otoridad si Teves sakaling mahuli. Ayon po sa Justice Secretary, inilabas ang mga utos para i-restrict ang kilos ni Teves at mapadali ang pag-aresto sa kanya. Inisyu ang mga ito kasunod ng court warrant kay Teves noong September 2023 at ng Interpol Blue Notice noong February 2024. Nauwi sa gulo ang demolisyon sa ilang bahay sa Calamba Street at Biak na Bato Street sa Quezon City.
Nakipagsigawan pa sa mga otoridad ng ilang umalmang residente. May iba pang nagkapisikalan kahit may mga umaawat ng opisyal ng barangay at kahit may mga nakaantabay na pulis. Sa huli, natuloy pa rin ang demolisyon. Ayon sa isang residente, humingi sila ng mga papeles mula sa grupo na nag-demolish sa lugar pero wala umanong maipakita ang mga ito. Wala rin daw silang nakuwang notice tungkol sa demolisyon. Handa naman daw umalis sa mga residente sa lugar pero sa tamang paraan at hindi kailangang humantong sa pwersahan. Inaalam pa namin kung sino ang nasa likod ng demolisyon para makuhanan ng pahayag. Ramdam daw ng nakararami Pilipino ang epekto ng climate change na posible pa raw lumala. Ay sa DNR, bukod sa pagpapababa ng peligro, dapat din daw ay matuto na tayo mamuhay sa gitna nito. Nakatutok si Dano Tingkungo. Kamakailan lang ay pinakita ng GMA Integrated News kung paanong dahan-dahang nabubura sa mapa ang ilang barangay sa Bulacan. Ang dahilan, ang unti-unting pagtaas ng tubig dagat na sinabayan pa ng paglubog ng lupa. Isa na ito sa pinangangambahang epekto ng climate change o nagbabagong klima na tinukoy sa Philippine Disaster Resilience Foundation Forum ngayong araw. While sea level rise may seem like an invisible, almost imperceptible phenomenon to most of us, the Lopez Center reports that the Philippine rate of rise is double that of the global average looking back to 1993. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources mula sa Global Climate Change Satellite Data mula sa NASA ng Amerika, umabot na sa 99.8 millimeters o kulang-kulang 4 na pulgada ang itinaas ng sea level sa mundo kumpara noong 1993. Ang epekto ng climate change sa nakalipas na 3 taon, ramdam daw ng 87% ng mga Pinoy base sa survey ng SWS nitong Disyembre. Ang babala ng DENR, kung walang gagawin ng Pilipinas, mas lalo pang mararamdaman ang dagok niyan. The plan estimates that the cost of inaction within the 2030 decade to the expected increases in temperature, rainfall changes, and sea level rise, and typhoons are in fact amounting to about possibly 1.4 trillion pesos, or around 8% of 2020's GDP. Ang estratehiya ngayon ng DENR hindi lang mitigation o pagpapababa sa peligro, kundi adaptation na rin o kaalaman kung paano makapamumuhay sa gitna ng peligro. Kaugnay niya, nagbalangkas na ang DENR ng National Adaptation Plan, isang dokumento na naglalaman ng lahat ng hazard at exposure sa epekto ng climate change ng bawat probinsya sa bansa. May binuuring plano para mabawasan ang greenhouse emissions sa bansa na isa sa sinisisi sa global warming. May plano ring buuin na Marine Research Station ng DENR sa Santa Ana, Cagayan na makakatulong daw para mapangalagaan ang coastal at marine environment ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungo, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy ang operasyon sa tila hindi maubos-ubos na mga sagabal sa kalsada, lalo yung mga pumaparada. Ayon po sa MMDA, sa Quezon City, Maynila at Caloocan, may pinakamaraming nahuli sa Metro Manila. At nakatutok si Oscar Oida. Sa bahaging ito ng Mabini Street na sakop ng Pasay City, nagkalat ang no parking signs, pero tila ginawa na itong terminal ng mga jeep. Wala talaga eh, lahat naman eh, ganun, lahat naman walang mga parkingan pag ano. Pero pag ano, may ano rito, may operation dito, may umiikot na wrecker dito. Oh, so anong ginagawa mo? May operation? Alis agad. May mga nakaparada ring motorsiklo at kotse. Sa bahagi naman ng Mabini Street na sakop ng Malate, Maynila, mas maraming nakaparadang sasakyan, maging sa harap ng istasyon ng pulis. Sabi ng Manila City LGU, ginawang pay parking ang bahaging yon para tugunan ang kakulangan ng mapaparadahan sa lugar. One-side parking lang dapat, pero hindi ito nasusunod. May mga designated streets, these are secondary roads, hindi ito yung mga main roads na designated as paid parking. Kabilaan din ang parking sa Bukobo Street papuntang Padre Faura. Sa San Marcelino Street, may vulcanizing shop na nagkukumpuni na ng sasakyan sa mismong kalsada. Memorandum of agreement yan, sir. Binabayaran po yan monthly sa City Hall. Yan po pagkakalam ko dyan. Kung kayo po ay may mga obstruction
violations, talagang gigibain yan, tatanggalin yan, at sisitahin po ng lungsod na Maynila. Maaari din maapektuhan ang inyong mga business permits. Batay sa datos ng MMDA noong 2023 hanggang 2024, Quezon City, Maynila at Caloocan ang mga lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming nahuling nag-i-illegal parking. Sabi ng Manila at Caloocan City LGU, dumarami ang bilang ng mga nasisita dahil sa mga clearing operation. May mga inilalatag daw silang long-term plans. Pag may mga nakaparada sa mga kalye na hindi dapat pinaparadahan, ay talaga magkakaroon ng strict implementation na paghuli ng mga parking violators. Yung mga vacant lot po dito sa Caloocan, especially yung mga open space na kung hindi naman sila o yung mga idle land, kung hindi naman po sila gagamitin pa, so possible po na i-convert namin sa mga parking space. And isa pa ho, yung vertical parking. Hinihinga namin ng pahayagang QC-LGU pero wala pa silang inilalabas. Nauna nang sinabi ng QC Transport and Traffic Management Department na patuloy silang mag-clearing operations para matanggal ang mga sagabal sa daan. Ang MMDA patuloy ring makikipag-ugnayan sa mga LGU para sa pagmatagalang solusyon kaugnay nito. Paalala ng MMDA sa mga nagmamay-ari ng mga sasakyan. Bago po tayo bumili ng sasakyan, dapat it is also our responsibility na meron tayong tamang pwesto na paparadahan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kumpiyansa ang ilang kongresistang nagsusulong sa divorce bill na tuluyan itong maisa sa batas sa pagsalang nito sa plenaryo. Sa kabila yan ang pagtutol ng ilan nilang kasama at maging ng simbahan. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang taon pa lang kasal si alias Ria nang magdesisyon siyang kumalas sa mister dahil sa dami raw ng di nila mapagkasunduan. Makalipas ang 10 taon, hindi pa rin sila legal na hiwalay dahil mabigat daw ang annulment na 200,000 piso ang halaga. Mga 250 to 300,000. Marami kasi kaming bagay na hindi na napagkakasunduan. Lalo na ng time na yun na mamas boy siya. Ang hinihintay ko na lang is magkaroon talaga ng dito sa bansa natin. Annulment for free or divorce for free. Sa ngayon, sumalang na sa plenaryo sa Kamara ang hinihintay niyang divorce bill. Inaasahang hindi ito kasing gastos at kasing bagal ng annulment, legal separation at dissolution of marriage. Yung mga walang kaya sa buhay ay pwedeng mag-apply as court-assisted petitioner. Wala silang babayaran na cost. Expeditious sapagkat binigyan ang husgado ng 1 taon lamang upang tapusin ang pagdesisyon ng divorce petition. Pero hindi pa rin ito para sa kung ano-anong dahilan lang. Gayunman, di tulad sa annulment, ang ground sa divorce ay pwedeng nangyari pagkatapos ng kasal. Legalizing divorce is a means for abused women to be free from their domestic situation and allow them the opportunity to live a new life, free from violence and abuse. Bukod sa domestic at marital violence, pwede ring makipag-divorce dahil sa irreconcilable marital differences o hindi na pagkakasundo. At yung mga higit 5 taon nang hindi magkasama sa bahay at wala nang pag-asang magkabalikan pa. Kumpiyansa silang lulusot ito, lalo't malamang bumotong pabor ang halos 80 mambabatas na may akda sa divorce bill. Pero may ilang mambabatas na handang tumutol. No marriage has no problems. Our laws are already sufficient. Let us not open the floodgates for broken families in this country. I won't vote on the divorce bill because I am working on simplifying some provisions of the annulment. Tutol din ang simbahan sa diborsyo. Ang diborsyo ay hindi pinapahintulutan, hindi lamang ng simbahan kundi pati na rin sa Biblia. Para maging batas, kailangan din pumasa ang bersyon nito sa Senado na hindi pa sumasalang sa plenaryo. Hindi ko alam kung kaya within the year, but I hope na within this Congress, mabigyan ng fair hearing ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Giving ang powerful and glamorous looks na itlinex sa photoshoot ng Sparkle Love teams na Barda, Juliver at Ruka. Pero may iba pang wish si Barbie Fortesa na malamang magustuhan ng fans. Makichika kay Katatibayan.
Pinakamaningning na mga pangalan ng Sparkle GMA Artist Center nagsama-sama sa isang pangmalakasang photoshoot para sa espesyal na edisyon ng Kapuso Profiles ng GMAnetwork.com. Triple kilig ang hatid ng Team Barda nina Barbie Forteza at David Licauco, Julie Ver o Julie Ann San Jose at Raver Cruz, at Ruka o Ruru Madrid at Bianca Umali. Stunning ang look ng girls. Si Barbie looking glamorous in her red gown. Sophisticated naman ang datingan ni Julie, habang hot and fierce ang golden girl na si Bianca. Hindi naman nagpahuli ang leading man ng Sparkle. Dashing in his suit si Raver. Edgy ang look ni Ruru habang lumabas ang Opa Aura ni David. Natutuwa ako because they're also my friends. And ang tagal kasi namin hindi nakita-kita. First time namin, I believe, na magsama-sama sa isang photo shoot, video shoot as well. Despite the busy schedule, we are gathered. Thankful sa mga Kapuso supporters natin. Kasi nakakataba ng puso. Kasi minahal talaga nila yung journey ng bawat isa. Part siya ng bucket list ko growing up na makasama sa ganitong shoot. So I'm really excited for the output. Dreaming nga si Barbie na hindi lang sa photoshoot sila magkasama-sama. Sana rin daw sa isang project o movie. Ang dami namin ginagawa, busy kami. Pero dito talagang feel namin na, ay okay, artista tayo. Yung ganun feeling. Tapos you're with your friends, ang saya. It's giving JS prom. Diba? Ano magkasama kayo sa isang movie or project? Why not? Actually, why not? Maganda yun. Sina Ruru at Bianca patuloy naman sa pagpapakita ng galing at ala sa kani-kanilang projects. Nakaka-proud si Bianca dahil nakita ko yung hard work niya, nakita ko yung efforts niya sa buong proyekto na yan. Pero posible kaya na may crossover? Si Bianca mag-guest sa Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru, o kaya si Ruru bumalik sa Encantadia universe with Bianca as Terra. Ruru and I are talking about that, and that would be something that would be super cool kung posible siyang mangyari. Pero bakit hindi? Yeah, diba? why not? We'll see. Try natin. Sa gitna ng mga maaksyon na eksena sa Black Rider, papasok ang mga bagong character sa pangunguna ni Gestoni Alarcon, Yayo Aguila at Rita Avila. Ilan lang yan sa mga dapat abangan. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.